May mga taong dumarating sa buhay natin na hindi natin agad napapansin kung gaano sila kahalaga. Minsan, nandyan lang sila. Kasabay nating lumalaki. Kasabay nating natututo sa buhay. Minsan, sila yung pinakauna nating kaibigan, kakampi, o minsan, kaaway pa nga. Pero hindi natin namamalayan, sila rin pala ang una nating mamahalin. At minsan, masakit ang ganoong realization dahil paano kung ang taong minahal mo hindi pala kailanman magiging iyo. Ito ang kwento ko at ni Leia, Kuya Dax. Si Leia ang pinakaunang babae na naging bahagi ng buhay ko. Hindi ko alam kung paano kami unang nagkakilala. Siguro dahil sobrang bata pa kami noon. Pero ang alam ko lang, mula noon hanggang ngayon, hindi ko siya matanggal sa isip ko. Kapitbahay lang namin sila, kaya araw-araw kami nakikita. Kapag umaga, sabay kaming pumapasok sa school. Kapag uwian, sabay din kaming umuwi. Kapag Sabado naman, pupunta siya sa bahay namin at hihilahin ako palabas para maglaro. Kapag Linggo, sa bahay naman nila para tumambay. Parang hindi na kumpleto ang isang araw ko kung hindi kami magkasama. Pero kung iisipin mo, hindi kami magkapareho ng ugali. Ako, tahimik, hindi mahilig makipaglaro sa maraming tao. Mas gusto ko yung nasa isang tabi lang. Siya naman, maangas, laging nasa gitna ng laro, laging pasimuno ng kalokohan. Sa basketball, mas magaling pa siya sa akin. Sa pagtakbo, mas mabilis siya. Sa awayan naman, siya ang palaging nauuna. Pero kahit ganoon, hindi ko siya nakitang mas mababa bilang babae. Kasi sa totoo lang, hindi ko rin siya nakitang babae noon. Para sa akin, si Leia ay hindi lang basta babae o kababata. Siya ang naging pinakaunang kaibigan ko. Lahat ng alaala ko nung bata pa ako ay kasama siya. Nung minsang nahulog ako sa bisikleta, siya ang unang sumugod sa bahay para tingnan ako. Pero imbis na maawa, tinawanan niya lang ako. "Naku ba naman, Gab? Isang sugat lang yan, iyak ka na kaagad." Pero siya rin ang unang dumampot ng band-aid at idinampi sa sugat ko. Hindi siya sweet sa salita, pero sa kilos niya, alam mong may malasakit siya. Nung minsang may nanukso sa akin sa eskwela, siyang unang lumapit at hinila ako palayo. "Huwag mo nang pansinin yan, bopol siya ni." Wala siyang takot, basta alam niyang tama ang ginagawa niya. At siguro, doon pa lang, alam kong espesyal na siya sa akin. Minsan, napapansin kong iba ang trato niya sa akin. Madalas niya akong asarin. Madalas niya akong lukuhin. Kapag sapiin naman, lagi siyang lumalapit sa akin para sabihin, "Ang hina mo naman, Gab." Kahit alam kong mas matangkad lang siya ng konti sa akin. Kapag kantahan naman, lagi niya akong pinipilit kumanta kahit alam niyang sintonado ako. Pero kapag ako naman ang nangaasar sa kanya, may halong lambing. "Alam mo, Leia, butch ka talaga." "Uy, si Raulo, hindi ah." Sabay hampas niya sa akin. Akala ko noon normal lang yon. Akala ko ganun lang talaga ang pagkakaibigan namin. Hindi ko inisip na baka iba na pala ang nararamdaman ko. Alam mo yung pakiramdam na matagal mo nang iniingatan ng isang bagay dahil takot kang mawala ito. Yung iniingatan mo ng husto kasi ayaw mong masira. Pero minsan, kahit anong ingat mo, may mga bagay talagang hindi mo hawak. At ang mas masakit, kapag nalaman mong hindi mo naman pala talaga kailanman pagmamay-ari ang bagay na iniingatan mo. Ganon ang pakiramdam ko nung nalaman ko ang katotohanan tungkol kay Leia. Matapos ang realization na baka mahal ko nga si Leia, mas lalo akong naging maingat sa mga kilos ko. Mas nag-ingat ako sa mga tingin ko sa kanya.
mas sinubukan kong itago ang nararamdaman ko. Pero ang hirap pala. Kapag lagi mong kasama ang isang tao, mahirap pigilan ang sarili mong hindi siya tingnan ng matagal. Kapag palagi mo siyang naririnig tumawa, mahirap pigilan ang sarili mong huwag mahulog ng tuluyan. Pero kahit ganon, hindi ako nagsalita. Wala akong ginawa. Hindi ko ipinakita kung gaano ko siya kamahal. At siguro, kahit hindi ko inamin noon, may parte sa akin na natatakot malaman ang sagot. Dahil paano kung hindi niya rin pala ako gusto? Masaya ako sa kung anong meron kami. Kahit hindi niya alam ang nararamdaman ko, basta kasama ko siya, sapat na. Pero ang hindi ko alam, may mas malaking dapat akong malaman. Dahil isang gabi, nalaman ko ang sagot na hindi ko tinanong at doon bumagsak ang mundo ko. Nakalipas na ang ilang taon nun, nag-organize ang batch namin ng reunion. Matagal-tagal na rin kaming hindi nagkikita. After kasi ng graduation namin ng high school, nagkahiwalay na kami. Kaya excited akong makita ulit si Leia pagkatapos na mahabang panahon. Pagdating ko sa venue, ang dami ng tao. May mga dating kaklase, mga dating tropa na hindi ko na rin masyadong nakakausap. Pero kahit ganong kadami ang tao, isang tao lang ang hinahanap ng mata ko. At nung makita ko siya, para akong nahulog sa lupa. Dahil hindi siya nag-iisa. May kasama siyang babae, mahaba ang buhok, maganda ang ngiti, mukhang mabait. Magkadikit silang dalawa. At sa isang tingin pa lang, alam kong hindi lang ito basta kaibigan. Nung nakita ako ni Leia, agad siyang lumapit. Masaya niya akong binati sa bayakap. Walang nagbago sa kanya. Walang bahid ng pagkailang. Walang kahit anong pahiwatig na may itinatago siya. Para sa kanya, normal lang ang lahat. Pero para sa akin, parang unti-unting bumabagsak ang lahat ng ilusyon na matagal ko nang itinayo. Matapos ang ilang minutong kwentuhan, tumingin siya sa babaeng kasama niya at ngumiti. Teka, hindi pa pala kayo nagkakakilala. Binalingan niya ako at iniharap ang babaeng kasama niya. Gab, si Sam. Girlfriend ko. Girlfriend. Isang salita lang. Pero parang may bumagsak na malaking bato sa dibdib ko. Nag-freeze ako sa kinatatayuan ko. Parang hindi agad tumakbo ang utak ko. Pero hindi pwedeng ipakita ko kay Leia kung ano ang nararamdaman ko. Kaya pinilit kong umiti. Pinilit kong gawing normal ang lahat. Pinilit kong maging masaya para sa kanya. Kahit pakiramdam ko, may kung anong parte sa loob ko ang unti-unting nadudurog. Inabot ko ang kamay ni Sam. Nakipagkamay ako. Nice to meet you. Ang sabi ko. At sa isang iglap, naging ibang mundo ang kinatatayuan ko. Nagpatuloy ang gabi. Sa buong oras ng reunion, hindi ko alam kung paano ko nagawang manatili roon. Dahil sa tuwing titingin ako kay Leia, sa tuwing makikita ko kung paano niya titigan si Sam, kung paano siya tumatawa kasama niya, ramdam ko na hindi na ako ang taong kilala niya noon. Dahil kahit ilang taon kaming magkasama, kahit ilang taon akong naging sandalan niya, hindi ko kailanman nakita ang sarili kong tinititigan niya ng ganon. At alam ko na kung bakit. Dahil hindi talaga ako ang gusto niya. At hindi rin ako kailanman magiging sapat para sa kanya. Pagka-uwi ko, para akong lumulutang. Parang kahit anong gawin kong pigilan, bumabalik sa utak ko ang salitang iyon. Girlfriend. Sa buong buhay ko, hindi sumagi sa isip kong baka hindi lalaki ang pipiliin ni Leia. Kasi sa isip ko, hindi ko siya kailanman tinanong tungkol doon. Ni minsan, hindi ko siya nakitang may crush sa lalaki. Pero hindi ko rin siya nakitang may crush sa babae. Kaya inisip ko,
Baka wala lang yon. Baka kaya hindi pa siya nagkakaroon ng boyfriend kasi hinihintay niya ang tamang panahon. Baka hinihintay niyang ako ang magsalita. Pero hindi pala. Kasi hindi lang naman panahon ang dahilan. Ang dahilan, hindi lalaki ang problema, kundi ako mismo. Dahil kahit anong mangyari, hindi talaga ako ang gusto niya. At kahit kailan, hindi niya ako makikita sa paraang gusto kong makita niya ako. Sabi nila, ang pinakamahirap daw sa lahat ay ang pagtanggap. Mas madaling lumaban. Mas madaling umasa. Mas madaling magpanggap na okay ka lang. Pero yung harapin mo ng buo ang sakit, yung yakapin mo kahit sobrang sakit, yung alam mo nang wala ka na magagawa, kaya kailangan mo na lang palayain ang sarili mo sa inaasahan mong hindi naman talaga para sa'yo. Yun ang pinakamahirap. At siguro, iyon ang pinagdaanan ko sa mga sumunod na araw pagkatapos kong malaman ang katotohanan tungkol kay Leia. Pagkatapos ng gabing iyon, nagising ako na pakiramdam ko, hindi ako gumising. Para pa rin ako natutulog. Parang hindi ako totoo sa sarili kong katawan. Kahit anong pilit kong bumangon, parang ayaw ko nang harapin ang araw. Parang gusto ko na lang manatili sa loob ng kwarto ko. Sa loob ng mundo kung saan kaya kong maniwala na may pag-asa pa. Pero alam ko, kahit anong gawin ko, hindi ko na mababago ang katotohanan. At ang totoo, si Leia, hindi kailanman naging para sa akin. At hindi kailanman magiging sa akin. Kahit anong pilit kong balikan ang lahat ng alaala namin, kahit anong hanap ko ng sinyalis na baka minsan may naramdaman din siya para sa akin, wala. Wala akong mahanap. At siguradong wala akong mahanap. Dahil kahit kailan, hindi ako ang hinahanap niya. Para hindi ko maisip, sinubukan kong gawing abala ang sarili ko. Pumasok ako sa trabaho na mas maaga. Nag-overtime kahit hindi naman kailangan. Sumama sa mga kaibigan kahit hindi ko gusto. Pero kahit anong gawin ko, kahit anong pilit kong iwasan, bumabalik pa rin siya sa isip ko. Kapag may naririnig akong pamilyar na tawa, iniisip kong baka siya yon. Kapag dumaan ako sa paborito naming lugar, napapahinto ako at natitigilan. At dun ko naisip, hindi mo pala pwedeng takbuhan ng isang bagay na nasa loob mo. Dahil kahit anong pagtakbo mo, kahit anong pag-iwas mo, nandyan pa rin siya. At hanggang hindi ko natututunang tanggapin ang lahat, hindi ako makakalaya. Minsan kapag iniisip mong tapos na ang lahat, saka may isang bagay na mangyayari na sisira sa lahat ng pinaghirapan mong buuin. Kapag akala mong gumaling ka na, may isang gabi lang na kayang sirain lahat ng progreso mo. At iyon ang nangyari sa akin. Nang akala kong tanggap ko na ang lahat. Nang akala kong okay na ako. Dumating ang gabing hindi ko inaasahan. At sa gabing iyon, lahat ng sinasabi kong tanggap ko na, bumalik sa isang iglap. Isang ordinaryong Biyernes ng gabi. Kakatapos lang ng trabaho ko. Pagod ako. Gusto ko na lang umuwi at matulog. Pero biglang nag-chat si Leia. "Gab, inom naman tayo." Napakurap ako. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Matagal na rin kaming hindi nagkikita. Matagal na rin kaming walang naging komunikasyon. After kasi nung reunion, pinili kong lumayo kahit paunti-unti lang. Dahil alam kong kailangan ko yun sa sarili ko. Pero ngayon, siya mismo ang nagyaya. At kahit alam kong dapat ay tumanggi ako, hindi ko nagawa. "Sige, saan?" "Sa dati nating tambayan?" Reply ko sa kanya. At doon, alam kong wala na akong kawala. Pagdating ko sa bar na madalas naming tinatambayan dati, nakita ko kagad siya. Si Leia. Nandyan siya. Nakaupo sa isang sulok.
hawak ng unang bote ng beer. Paglapit ko, ngumiti siya sa akin. Pero hindi yung dati niyang ngiti. Parang may lungkot. Parang may bumabagabag sa kanya. Umupo ako sa tabi niya. Wala nang paligoy-ligoy. Teka, parang hindi mo kasama si Sam ngayon ah. Tanong ko sa kanya. Pero umiling lang siya. Nag-break na kami. Mahina niyang sagot. Natigilan ako. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman. Dapat ba akong malungkot para sa kanya? O dapat ba akong matuwa dahil baka ito na ang pagkakataon ko? Pero hindi. Hindi ko dapat iniisip yon. Dahil kung may natutunan ako, iyon ay hindi ko kailanman pwedeng gawing oportunidad ang sakit ng iba. Kaya hindi na ako nagtanong pa. Sa halip, nagpatuloy na lang kami sa inuman. Nag-usap kami tungkol sa buhay, sa trabaho, sa mga kalokohan ng bata pa kami. At sa sandaling iyon, parang bumalik kami sa dating kami. Parang wala kaming binubuhat na sakit. Wala kaming hinanakit. Pero kahit anong pilit kong gawing casual ang lahat, hindi ko maiwasang mapansin ang bawat tingin niya sa akin. Mas matagal, mas may ibig sabihin, at mas may lalim na hindi ko mabasa. Makalipas ang ilang bote, nagpasya na kaming umuwi. Medyo may tama na ako, pero hindi pa ako sobrang lasing. Si Leia, halata kong mas mahina na ang kilos niya. Inom-inom kasi ng marami, hindi naman pala kaya. Ako na mag-aatid sa'yo, sabi ko. Sa loob ng taxi, tahimik lang kami. Pero ramdam ko ang init ng katawan niya sa tabi ko. Hindi ko alam kung dala lang ba ng alak, pero parang mas malapit siya sa akin ngayon. Napansin ko ang marahang pagdikit ng hita niya sa hita ko. Ang mabagal niyang paghinga. Ang mas matagal niyang pagtitig sa akin nang lumingon siya. At doon, alam kong may kakaiba. Pero hindi ako nagsalita. Hindi ako gumalaw. Hinayaan ko lang. Hinayaan ko lang siyang mas mapalapit. Pagdating sa tapat ng bahay niya, tinanong ko siya. Ano? Sigurado kang kaya mo nang pumasok mag-isa? Tumango siya. Pero bago siya bumaba ng taxi, bigla niyang hinawakan ang kamay ko. Gab, samahan mo muna ako. Nagkatinginan kami. Dapat tumanggi ako, pero hindi ko nagawa. At sa sandaling iyon, sinundan ko siya papasok. Pagpasok namin sa loob ng bahay niya, hindi na niya binuksan ang ilaw. Pero kahit madilim, ramdam ko ang presensya niya sa tabi ko. Tahimik lang kami. Hindi namin kailangan magsalita. Dahil nang lumingon siya sa akin, nang makita ko ang lungkot sa mga mata niya, alam kong pareho naming alam kung ano ang mangyayari. At bago pa ako makapag-isip ng maayos, hinila niya ako palapit. Ramdam ko ang init ng hininga niya. At sa isang iglap, nagdikit ang mga labi namin. Ito ang unang beses na alam kong wala na dapat pang humadlang. Dahil sa gabing iyon, wala si Sam. Wala ang alinlangan. Wala ang katotohanan ng hindi niya ako gusto. Ang meron lang ay kaming dalawa. Mula sa halik ay bumaba ang labi niya sa leg ko. Naramdaman kong haplos niya sa braso ko, sa dibdib ko. At ako, hinayaan ko lang. Dahil sa gabing iyon, hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko. Hindi namin sinasabi ang pangalan ng isa't isa. Hindi kami nag-uusap. Dahil kung nag-usap kami, baka maalala ko kung sino siya sa akin. Baka maalala ko kung sino siya sa buhay ko. At baka maalala kong hindi dapat ako ang kasama niya ngayon. Pero hindi ko na iyon inisip.
Sa halip, hinayaan kong mangyari ang hindi dapat mangyari. Nagising ako kinabukasan, nakahiga sa kama niya. Si Leia, nakatalikod sa akin, mahimbing na natutulog. Nilingon ko siya pero hindi ko siya ginising. Dahil kahit gaano pa kainit ang gabi namin, alam kong hindi ito dapat bigyang kahulugan. Alam kong hindi ito pagbawi. Alam kong hindi ito pagbabalik. At alam kong kahit anong pilit kong sabihin sa sarili kong may pag-asa na ako, isang gabi lang ang lahat ng ito. At sa huli, babalik pa rin siya sa sarili niyang mundo. Isang mundong hindi ako kasali. Dahan-dahan akong bumangon. Kinuhang damit ko at lumabas ng kwarto niya. Habang naglalakad ako pauwi, hindi ko mapigilang mapangiti. Pero hindi sa saya. Ngumiti ako dahil alam kong nagpaalam na ako sa sarili kong ilusyon. At sa wakas, kahit masakit, kaya ko nang sabihin na tanggap ko na. Dahil minsan, kahit gaano pa kainit ang isang gabi, hindi nito kayang baguhin ang katotohanang hindi mo kailanman pagmamay-ari ang taong iniibig mo. Pagkatapos ng gabing iyon, inisip ko na baka iyon na ang huli. Baka isang beses lang talaga iyon. Isang sandaling bumigay lang siya. Isang pagkakataong pareho lang namin ginamit ang isa't isa para takasan ng sakit. Pero hindi iyon nangyari. Dahil sa mga sumunod na araw, hindi lang iyon basta isang gabi. Naging paulit-ulit. Nagsimula kaming magkita ng mas madalas. Kung minsan ay sinasadya niya akong yayain sa labas. Kung minsan naman, ako ang gagawa ng paraan para magkasama kami. Wala kaming label. Walang malinaw na usapan. Walang kasiguraduhan kung ano ba talaga ang ginagawa namin. Pero sa tuwing magkasama kami, hindi namin mapigilan ang sarili namin. Isang tinginan lang. Isang paghawak lang sa kamay. Isang sulyap lang sa isa't isa. Alam namin kung saan iyon nahantong. At sa tuwing mangyayari iyon, palagi akong may isang tanong sa isip ko. Ano ba talaga ako sa kanya? Nang hindi ko na kayang tiisin ang pagkalito ko, tinanong ko siya isang gabi. Leia, hindi ko alam kung ano ba talaga tayo. Ano ba talagang meron tayo? Nakaupo kami sa kama niya. Pareho kaming tahimik. Nakaawang ang bintana at ang malamig na hangin ay parang pilit na pinapaalala sa akin kung gaano kabilis lumipas ang sandali. Napabuntong hininga siya. Hindi siya sumagot. At sa loob-loob ko, alam ko na ang sagot niya bago pa niya ito sabihin. Gab, hindi ko rin alam eh. Sa puntong iyon, gusto ko nang mainis. Gusto kong magalit. Pero paano? Kung siya mismo hindi sigurado, paano ko pipilitin ang sagot? At ang mas masakit, kahit hindi niya sabihin, alam ko na kung ano talaga ang sagot. Alam ko namang hindi niya ako mahal. Kahit alam kong walang patutunguhan, hindi ako bumitaw. Sinabi ko sa sarili ko, baka magbagong isip niya. Baka sa bawat gabing magkasama kami, baka sa bawat yakap, baka sa bawat halik, baka sa huli, ako ang piliin niya. Pero mali ako. Dahil sa relasyon naming walang pangalan, ako lang ang kumakapit. Ako lang ang umaasa. At siya, hinayaan niya lang ako manatili hanggang dumating ang oras na kailangan niya akong pakawalan. Minsan sa pagitan ng mga gabi naming magkasama, napapaisip ako. Bakit ko hinayaan ang sarili kong umabot sa ganito? Hindi ko ba natutunan ang leksyon ko noon? Hindi ko ba alam na sa huli, masasaktan lang ako? Pero kahit anong isip ko, kahit anong pilit kong bumitaw, mas pinili ko pa rin mahulog. Dahil minsan, mas madaling sumugal kahit alam mong talo ka na. Mas madaling kumapit kahit alam mong ikaw lang ang humahawak.
Mas madaling paniwalaan ng kasinungalingan kaysa harapin ang sakit ng katotohanan. Pero isang gabi, isang bagay ang tuluyan ang gumising sa akin. At sa gabing iyon, wala na akong magagawa kundi tanggapin ang isang bagay na matagal ko nang tinatakasan, na hindi niya ako kailanman mamahalin. Ramdam kong malapit na ako mawala. Napabuntong hininga siya. Sa kanya ako tiningnan. Gab? Napakagatlabi siya. Alam kong mahirap para sa kanyang sasabihin niya. Pero sa puntong iyon, handa na akong marinig ito. Hindi ko na kayang ituloy ito. Napayuko ako. Napangiti. Pero hindi sa saya, kundi sa sakit. Sa huli alam ko namang ito mangyayari at kahit anong gawin ko, wala akong laban sa puso niya. Bago ako umalis ng gabing iyon, huling beses kong tiningnan si Leia. Pilit kong inalala ang bawat detalye ng mukha niya, ang paraan ng pagkakaayos ng buhok niya, ang pilik matang bahagyang kumukurap, ang mapupulang labi niya na ilang beses kong hinalikan. Sinubukan kong tandaan ang lahat dahil alam kong sa oras na isara ko ang pinto, hindi ko na ito pwedeng balikan. At sa huling sandali bago ako umalis, isang bagay lang ang nasabi ko. Salamat, Leia. Wala siyang sagot at wala na akong hinintay pang sagot dahil sa wakas, nakaya ko nang bumitaw. Matapos ang gabing iyon, ilang buwan kaming hindi nagkita ni Leia dahil kahit anong sabihin ng puso ko, kahit anong pangungulila ang nararamdaman ko, alam kong mas mabuti na yung hindi na kami muli magtagpo. Kaya pinilit kong mag-move on na lang muli. Sinubukan kong lumabas kasamang ibang kaibigan. Sinubukan kong ibalik ang normal kong buhay. Pero alam mo Kuya Dax, mahirap pala kalimutan ng taong naging mundo mo na ng matagal. Isang gabi bigla akong nakatanggap ng mensahe mula kay Leia. Gab, pwede pa tayong magkita? Nagulat ako. Nag-isip kung dapat ko bang tanggapin ang imbitasyon niyang muli. Pero sa huli, pumayag ako. Nagkita kami sa isang coffee shop. Pagpasok ko, nakita ko kagad siya. Halata sa kanyang pag-aalinlangan, ang kaba sa mga mata niya. Tahimik ako umupo sa harapan niya. Hindi ko alam kung bakit pero pakiramdam ko may mabigat siyang sasabihin. At ilang segundo lang, doon ko na nga narinig ang salitang tuluyan na nagpabago sa buhay ko. Gab, buntis ako. Parang biglang huminto ang mundo ko. Parang hindi ko kagad nakuha ang sinabi niya. Buntis. Paanong buntis? Paanong siya? At bago ko pa siya nagawang tanungin, hinawakan niya ang kamay ko. Gab, ikaw ang ama ng dinadala ko. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman. Dapat ba akong matuwa dahil kahit papaano, may parte siya na magiging akin habang buhay? At dapat ba akong matakot dahil paano kung hindi niya ako hayaang gampanan ng pagiging ama ko? Pero higit sa lahat, paano kung hindi niya talaga gustong ituloy ito kasama ako? Kasi alam kong mahalaga si Sam na girlfriend niya sa kanya. Isang tanong lang ang lumabas sa bibig ko. Anong gusto mong gawin ko, Leia? Nakita ko ang lungkot sa mga mata niya. Napayuko siya. Parang pinipilit maging matatag. Itutuloy ko ang pagbubuntis ko, Gab. Pero hindi kita gustong pakasalan. Hindi kita kayang makasama. Alam ko Kuya Dax na masakit nang tanggapin na hindi ka mahal ng taong mahal mo. Pero iba yung sakit na may koneksyon na kayo habang buhay, pero hindi ka pa rin niya kayang piliin. Parang sa huling pagkakataon, may isa pang tinik na sumaksak sa puso ko. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin. Pero sa huli, alam kong wala rin naman akong pagpipilian. Dahil sa kabila ng lahat, hindi ko matatakasan ng katotohanan ng magiging ama ako. At kahit hindi niya ako kayang mahalin, hindi ko hahayaang hindi ako maging ama sa anak ko.
Dahan-dahan kong inabot ang kamay niya. Tumingin siya sa akin. Puno ng takot. Puno ng pag-aalinlangan. Hindi kita pipilitin, Leia. Alam kong hindi mo ako mahal. Alam kong hindi mo kaya makasama ang isang lalaki. Pero hayaan mo maging ama ako sa anak natin. Mahina akong sabi. Nakita ko kung paano siya napapikit. Parang ilang buwan niyang bitbit ang bigat na ito. At sa puntong iyon, kahit hindi na ako mahalaga sa kanya bilang partner, alam kong importante pa rin ako sa kanya bilang isang kaibigan. Kaya dahan-dahan siyang tumango. Oo naman, Gab. Hahayaan kita dyan. Hahayaan kong gampanan mo ang pagiging ama mo. Hindi ko itatago sa iyong anak natin. At sa huling pagkakataon, gumaan ang dibdib ko. Kahit alam kong hindi ko pa rin siya maangkin ng buo. Pagkatapos ng pag-uusap naming iyon, nagpaalam ako. At habang naglalakad ako pa uwi, may isang bagay akong naisip. Minsan, hindi mo kailangan mapunta sa iyo ang isang tao para magkaroon siya ng parte sa buhay mo. Minsan, kahit hindi kayo nagkatuluyan, kahit hindi ikaw ang pinili niya, may connection pa rin kayong hindi mabubura. At sa kaso namin ni Leia, ang connection namin ay iyong magiging anak namin. At alam ko, kahit hindi kami magkasama, kahit hindi ako ang minahal niya, isang araw, makikita niya kung paano ko mahalin ang anak namin. At iyon na lang ang magiging bahagi niya sa buhay ko. At ako, doon ko na lang itututok ang pagmamahal ko sa anak namin. Sa isang buhay na nabuo sa pagitan ng isang pag-ibig na hindi kailanman nagkaroon ng totoong pagkakataon. Sa sumunod na mga buwan, tinutukan ko ang pagiging ama. Mas naging handa ako. Mas naging masaya ako sa papel ko sa buhay na magiging anak ko. At sa tuwing nakikita ko si Leia, wala na yung dating sakit. Wala na yung dating paghahanap ng sagot. Kasi natanggap ko na. At higit sa lahat, natutunan kong hayaan siyang lumigaya sa paraan niya. Dahil minsan nga, ang tunay na pagmamahal ay hindi lang tungkol sa pagsasama. Minsan, ang tunay na pagmamahal ay ang pagpapalaya. Ngayon, Kuya Dax, masasabi kong masaya na ako. Hindi ko man nakuha si Leia bilang isang kasintahan o asawa. Pero may isang buhay kaming bubuuin ng magkasama, ang anak namin. At yun ang pinakamahalagang bagay na natanggap ko sa relasyon naming hindi dapat nangyari. Ang kwento ko ay tungkol sa pagpapalaya, pagtanggap, at pagmamahal na hindi kailangang ipilit. At sa lahat ng taong nakaranas ng hindi sila pinili, alam kong mahirap, alam kong masakit, alam kong minsan hindi mo alam kung paano ka babangon. Pero isang bagay ang natutunan ko. Kailangan mong bitawan ang hindi para sa'yo para makuha mo ang talagang nakalaan para sa'yo. Dahil minsan, hindi mo malalaman kung ano ang totoong kaligayahan kung patuloy kang kumakapit sa maling tao. Kaya kung nandito ka ngayon, nag-iisip ka kung kaya mo bang bumangon, tandaan mo to. Kaya mo, kakayanin mo. At isang araw, matatawa ka na lang dahil ang sakit na akala mong ikamamatay mo na ay isa na lang kwentong ikikwento mo sa iba. At pabiro mo pang masasabi sa sarili mo na, ay, salamat na lang at hindi ako ang pinili. Dahil sa totoo lang, masaya ka rin sa bago mong mundo. Hindi man ako nagkameron ng happy ending ng katulad ng inaasahan ko kasama si Leia. Alam kong itong ending na dapat para sa akin. Dahil sa uli, hindi ito tungkol sa pagkawala. Tungkol ito sa bagong simula. At sa puntong ito ng buhay ko, hindi na ako takot lumakad ng mag-isa. Dahil alam ko, may tamang taong darating sa akin. At kapag dumating iyon, hindi ko na kailangan maghintay na piliin niya ako. Dahil siya mismo, pipiliin ako ng walang pag-aalinlangan. Hanggang dito na lang ang sulat ko, Kuya Dax. Maraming salamat sa pagbabasa nito at pagsasaere. More power po sa channel nyo at more subscribers to come. Ako si Gab.
At ito ang true confession ko.